Good morning mga ka-friendship. Mag-ano muna tayo, kwentuhan. Mga ka-friendship, ako namalingki ako ngayon. Ang ulam namin ngayon, isda at munggo. Yan ang lulutuin ko ngayon. Papahinga lang ako. Binabad ko muna ng kunting oras yung munggo. Para nakakapagod din mga ka-friendship. Ito pumunta ako ng Pasay, nagbuto, pasyal-pasyal, pinasyal ako ng anak ko, kinakain ako sa Ungpin, punta kami ng Divisoria, mamasyal. Ayan mga ka-friendship, masaya naman dahil yung mga anak ko okay naman sila kahit paano. Ayan, yung asawa ko nandoon din, sama-sama sila. Ako, eto, kami lang dalawa dito mga ka-friendship ng ng apo ko. Wala akong apo ko, yung stand. Ayan. Ang hirap pag naiiwanan ng mga hayop. Lalo na yung aso ko, mga pusa. Ibang hirap. Pag aalis ka, pag may alaga kang hayop, yun ang iisipin mo. Wala nang iba. Kaya sa susunod, mag-alaga ako ng aso. Yung maliit na lang para pag aalis kami, bit-bit ko yung aso. Kaya, kaya yan ang ang problema ko. Yan, pag baka next year, wala naman ako dito sa sa Bulacan. Siyempre, sasama ako dun sa apo ko. Iyan, iniwan naman kasi yan ng anak ko sa akin. Ako ang nag-aalaga, nag-aasikaso sa araw-araw. Pagkain niya, paglalaba. Sa paglalaba naman mga ka-friendship, walang problema. Dahil siya ang naglalaba, ako ang nag-aalnaw, siya ang nagsasampay. Ang kaso tulog pa siya, kaya hindi pa na isasampay. Aalisin ko pa yung magpaplantsa ako dahil sa Lunes may pasok na sila. Kaya pahinga-hinga ako, papalambot ko lang. Ulam namin ngayon, munggo at pritong galunggong. Diyos ko, manang galunggong, 200 ng kilo. Sumubra sa kilo. 120. Oo, natawaran kong 110. Pagkatapos yung baboy, 320. Kalimutan ko na. Basta 320. Kaya, lang natira. Mamaya na, siyempre bibila akong pagkain ng manok. Mamaya, pagkain nila. Ay, mga manok ko. Ayun, mga ang hirap may mga alaga ng hayop. May andas. Hindi nga ako nakadalaw dun sa kapatid ko. Gusto ko sana makuha yun, dalhin na lang sa Bicol yung kapatid ko. Kasi para wala ka na, hindi ko na kayang aakyatin mo pa yung mga nityo para mag-aano ka doon, kulong na anuhan siya, napalibutan. Kawawa naman. Hindi katulad doon sa sa probinsya namin, yung tiyahing ko, pinaayos yung nityo ng lola ko, linagyan ng bahay, parang musoleo. May terrace pa sa taas. Kung sino man ang pwede pa sa taas, pwede sa baba. Malaki-laki. Yung aming pinasimento yun.
may hagdanan, may mga ano, kaya maganda. Pagkatas nasa paligid lang ang ano, yung mga bukid, yung umah sa amin, yung tinataniman ng palay. Ang ganda ng ano, naalala ko ang lola ko noon, nung nabubuhay pa. Mahal na mahal ako. Kala ko, siyempre, bata ka. Pag ano, yung lola ko, gusto niya, ginugupitan ako ng buhok kasi nga, minsan siyempre, pag mahaba ang buhok mo, hindi maayos, mga buhaghag, hindi, andyan yung may kuto-kuto. Nag-aaway sila ng lolo ko. Bakit mo pagugupitan? Maganda sa babae ang mahaba ang buhok. Sabihan ng lolo ko. Ay kung gusto mo, mahaba ang buhok ni Josephine, anuhin mo, susuklayan mo kayo ang lolo ko yung nagsusuklay ng buhok ko. Nung ano, maano kasi ang lola ko, striktong mabait na ano, matapang ang lola ko, hindi siya magpapatalo kahit sa demandahan. Ididemanda ka. Oo, kasi merong yung kumpare niya, si attorney, ano ba, sino ba yung attorney yun? No? Ay, ang galing ng attorney, yun ang abogado namin, lagi kami panalo pag yun ang, ano, yun ang attorney namin eh. Kasi ang lolo ko naman, may mga pinsan na judge nung araw. Kaya kahit papano, hindi kami na agrabyado pag mga ganyan na ano, na hindi naman kami yung basta ano, kasi may ginagawang kasalanan din sa amin na yung ano, tao, lumalaban kami sa tamang proseso. Kahit na gumastos ang lola ko, mapakulong ka lang. Ganyan ang lola ko. Talagang ano, pagkatapos yung lola ko, pagpapasok na ako, Josephine, anong gusto mong ulam? Ganyan lang. Sabi ko, ang sarap bakit kaya nung araw, ang mga matatanda, ang sarap magluto. Oo, simple lang na yung sinabawan, na may talbos na sili, yung isda, ang sarap, ang sarap-sarap. Na ano, na mga pagkain. Oo, pag araw ng ano, linggo, doon kami nagkakatikim ng baka. Ang gusto ng baka nila, yung buntot ng baka, Diyos ko, ilang oras yung pinakukulo. Ang sarap pag dinuto yun. Talaga naman, kasarap-sarap. Na ano, nilaga na may repolyo. Pakatas yung uncle ko, yung tiyo ko, si Uncle Will, bibili, ano siya ng, yung ano, laman loob ng parang rabot, kung tawagin sa amin, parang tuwalya, parang bituka na hindi ko maintindihan. O, parang ganon. Dinuluto lang niya yun sa may toyo. Ewan ko kung paano, pinalalambot mo muna. Napakasarap magluto ng tiyo kong yun, si Uncle Will. Ano na siya, doon sa probinsya namin, lay minister ng simbahan, stricto yun. Takot na takot kami doon. Iwas na iwas kami doon. Oo. Kasi nga, stricto yun sa amin ng mga magpipinsan. Masarap siya magluto. Matanda na rin yung tiyo ko. Baka nasa 80 na mahigit yung tiyo ko. Dahil yung tiya ko, bunso sa kanila, 74 na. Yung asawa ng tiyo ko, si Antoinette, ano na, 80 na. Ngayong November 18, invited man kami. Ewan ko, di ko pa alam kung makakarating kami. Kasi napakalayo ko. Bulacan, dos, Taguig ang reception. Ang selebrasyon.
Pero sana makarating ako para parang ipon-ipon din na magpipinsan, kwentuhan. Nung pumunta nga ako nung October 29, ang 30, yun, pumunta ako sa pinsan ko. Ayun. Sabi niya, ate, hindi ka ba dadalaw? Ano, umalis ka na ba? Hindi ka man nagdumaan sa akin? Sabi ko, andito pa ako. Pagod, hinihika ako doon sa Pasay. Ang sakit ng pa ako. Kasi itong anak ko, kung saan-saan ako dinala. Yung anak kong yun. Di, ngayon, pumunta naman ako, nilutuan ako. Ano? Bake Maki ba yun? Nilutuan niya ako. Nagluto siya. Ay, kasarap naman. Yung Bake Maki. Pagkatas yun, uwi na. Yun, umuwi na ako. Asikaso na ako ng mga ano ko. Gamit ko, umuwi na ako. Ang hirap ng mga pag-uuwi ng Bulacan. Ang mga bit-bit, yung mga ano. Ay, Diyos ko. Pero nung linihika nga ako doon sa Pasay, pagdating ko ng ano, yung nakasakay na ako sa bus, pagkatapos yung hangin, siyempre pagpasok na, papuntang, gumaan kaya ang pakiramdam ko. Ibig sabihin, hindi maganda yung ano, yung hangin sa Pasay. Talagang ang hika ako, nahihirapan ako, lagi naninikip ang dibdib. Pausok ako ng pausok. Tapos ano na ako, nag-antibiotic na nga ako. Ng Acetro. Sabi ko. Kaya, dito sa Bulacan, magandang hangin. Magandang hangin. Tsaka napapaligiran din. Ayan o, mapaligiran na ano. Yan, nakita mo yan. Yan, mga ka-friendship. Oh, puro puno na yan dyan sa likod namin, sa tagiliran namin. Puro puno na. Kaya, presko. Kaya, maganda ang ano dito. Ang paghinga ko. Kaya, baka next year, balik na naman Pasay. At tapos iniisip namin, syempre matanda na rin yung asawa ko. Makatapos lang itong apo ko ng college. May awa ang Diyos makatapos. Ano, yung baka lumipat naman kami sa ano, sa Cavite. John, andito yung dalawang manok mo. Lumusot. Oo. Baka lumipat din kami doon. Sandali lang mga ka-friendship. May nakapasok kasi dito dalawang manok binugaw ko. Galing sa kabila. O paano mga ka-friendship? Bye-bye. Konting kwento-kwento. Salamat po.